Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng kontrobersyang kumakalabit sa publiko nitong mga nakaraang araw, biglang dinala sa ospital si First Lady Liza Marcos matapos umanong makaramdam ng matinding pananakit ng ulo at pagod. Ayon sa opisyal na pahayag ng kaniyang tanggapan, dinala siya sa pagamutan bilang bahagi ng precautionary medical check-up upang masigurong nasa maayos na kalagayan ang kaniyang kalusugan. Hindi pa ibinibigay ang kompletong detalye, ngunit tiniyak ng mga doktor na nasa ligtas na kondisyon ang unang ginang. Habang nagpapatuloy ang balita tungkol sa kanyang pag-ospital, lalo namang uminit ang usap-usapan online sa gitna ng kontrobersyang humahaplos sa pangalan ng administrasyon. Marami sa netizens ang naglabas ng kani-kanilang opinyon at haka-haka, may ilan pang ang nag-ugnay ng insidente sa umuusbong na issue na matagal ng pinagdedebatehan ng publiko. Gayunpaman, wala namang inilalabas na opisyal na pahayag na nagkokonekta sa dalawang pangyayari. Dahil dito, kumalat ang hinala ng ilan na posibleng umiiwas umano sa pananagutan ang ilang personalidad na nasasangkot sa naturang kontrobersya, isang paratang na agad namang itinanggi ng mga opisyal ng pamahalaan. Gihit nila, walang kinalaman ang kalusugan ng unang ginang sa anumang issue at hindi dapat pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari ng walang malinaw na ebidensya. Sa ngayon, hinihikayat ang publiko na maghintay lamang sa susunod na opisyal na update habang nagpapatuloy ang obserbasyon sa ospital. Maayos. Hindi niya matanggap na ang Senate President ay isang tinututa ng allegedly mga magnanakaw. Naku po. So, ito, may sinasabi ito si Anjo Iliana tungkol kay Soto. Sige, panoorin po natin. Okay. Gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christopher Min ngayon. Gusto mo talaga? Gusto mo talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Naku. Sabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa 8 Bulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, walang kinalaman. Hindi, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma. Wala akong alam. Naku. Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayun, overheard. Manager ni Pepsi Paloma. Oo. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi talagang masisira sila. Sa sindikato, dyan sa 8 Bulaga, sa sindikato, di ba sabi ko sa iyo, may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa 8 Bulaga? Isa na si Tito Sen doon sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Si Big tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito. Ang masama nito, magkapatid, gini-girlfriend nila. Pareho, ang isang babae. Allegedly. Allegedly. Oo. At, may pang nasabi-sabi pa dyan daw sa Itbulaga, mayroon. Kasi kailangan po natin pag-usapan ito kasi itong si Pacboy ay talagang medyo talagang malaki ang bunganga pagdating sa moralidad yan. Ngayon pala may tinatago siyang mga lihim. Mga magkakapatid na ang kuya ay yun ang nagpaanak doon sa babae. Pero inangkin ng bunsong kapatid. Naku po. Parang Eli, narinig mo ba yung kwento na ganyan? Parang pinaako, di umano. May mga ganong marites. Pinaako. May kwento kutsero lang yan. Pero nagbunga. Nagbunga ng lagim sa isip ng taong bayan na they take advantage. Ang masama kasi dito, paring Eli, they have a program na pag-aari ni Romy Halosos for a long time. Pero they take advantage
of the female artist. Nako. Yun ang ano eh. Kasi, alam mo, batang artista, naghahanap ng fame and fortune, Baguhan. baguhan. Tapos, Babanatan. titirahin, Titirahin. bubuntisan. Bubuntisan. Tapos, anong klaseng pag-iisip? Tapos ngayon, nilalabas ni Anjo Iliana, akala natin, chismis lang. May Nako, katotohanan pala. Totoo pala, Pero no? ito, masasabi natin na yung credibility ni Anjuliana, kasi galing siya ron eh. Mm. Pero kung outsider siya, medyo Chismis. siguro hindi natin pwede Hearsay. Oo. Pero ito, May personal knowledge. may personal knowledge. Siya pa daw ang inuutusan eh. Siya pa daw ang Alam- nagkakamada. Alam ang address ng bahay. Alam ang address. Teka, Alam teka. ang kwento. Oh, hindi chismis, ha? Kaklaruhin ko lang. Pagka yung mas matandang kapatid, nagkaanak at pinaamin dun sa batang kapatid, ang tawag ng bata doon sa nakakatandang kapatid ay Kuya, tito. kuya, kuya. Tito. 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 Hindi kuya, tito. Talaga. Tiyuhin. Tiyuhin eh. Yung totoo niyang Yung anak, anak, tiyuhin. naging pamangkin niya. Nako. Kaya ang tawag ng pamangkin doon sa nakakatandang Pero sa kapatid. batas, anong tawag nila dyan? Simulation of birth? Ba? Meron pa yung matas. In fact, that's a violation of law. Simulation of birth, si ano ba kaya? Si Biko, kanino anak? Kay Vic pala, kay Vic kayo naman. Kay Vic anak yun, si Biko. Kay Vic, oo. Tatakbo lang siya ano eh, senador. Diba, ganun lang yun eh. Oo, tuloy. Oh, simulation of birth yan. Nung naging consultant ako ng DSWD, marami kaming tinulungan dyan on humanitarian grounds kasi marami nag-simulated birth, lalo ng mga nanay na gusto maging nanay pero hindi sila makaanak. So, tinulungan ng DSWD, nagkaroon ng parang you call that? Hindi ba sa... hindi. Pina-cancel muna lahat ng simulated birth certificates. Tapos, pinaano namin ang proseso, pina-adapt namin sila. Sa amin, mayroong ganun din na kaso, allegation. Fiscal pa ito. Nung fiscal siya, or nung kumukuha pa lang ng abogasya itong babae na ito, nagka-girlfriend ng pare at nabuntisan sa pare. Nako. Hindi tito tawag yan. Father. 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 Kaya nga father yung pare. Pero ang simulation was, it turns out na para to protect her image and her reputation, pinapalabas na anak ng nanay niya. Naku Para po. naging kapatid yung bata. So, we're just saying this as an aside, no? Pero ang sinasabi nga ni Paring Eli, that's very important to realize at this stage that isa sa mga pinakamataas na opisyal ay hindi matino. Hindi Naku po. matino. Kasi pang number 3 siya, di ba? Oh. And being a public officer, Teka. hindi pwedeng maging onion skin dito eh. Ako We have to eh, face it eh. At saka may decision Supreme Court yan, Oo. na pag public official ka, okay lang yung mga ganyan. Immorality yan eh. Basta relevant doon sa ano mo. That's an Basta public immorality. official ka dahil dapat nakahanda ka sa lahat ng mga Yeah. babati ko Oo, sa'yo. yung pinag-onion hindi skin. ako abogado. Kaya ako Hindi nagtatanong. ka dapat onion skin. Yeah. Hindi ako abogado. Kaya ako nagtatanong. Paano No. yung nanay? Yung inanakan? Criminally liable din ba yun? Sa Doon Or siya sinasabi- simulated birth? Oo. Yan nga, tinulong. Kung nag-simulate siya, ibig sabihin, Falsification yan actually. she's the one, So mutually. liable for falsification. Ha? Oo. Kasi anak mo yun eh, hindi mo inangkin na anak mo, pinaangkin mo sa nanay mo. Ito naman, inanakan mo yung babae pero pinaangkin mo sa kapatid mo. That's also Hindi, yung nanay dyan, liable ba yan in court? Liable? Criminally because liable? she went along, I guess. Oo. Inanakan tapos
Pinaangkin sa kapatid. Sino kaya? Si Biko kaya, anak ni Vic Soto? Anak naman siguro si Vic eh. Vic, di ba? Pero going back doon sa kwan ni Eli, Delikado pala yung sinabi, ganyan. actually, itong mga ganitong cases, no, hindi ito unusual. Nangyayari ito sa mga public officers and we have, nung time namin sa PACC, meron din isang cabinet secretary na involved sa isang sexual harassment case involving a staff. Hindi ko na sasabihin kung sino, pero winarningan namin eh. Sinabihan ko yung secretary, hindi tama yung ganyan, attitude at saka behavior. We have to respect our staff, our female staff especially, kasi sila, because young sila, bago sa atin, and then meron tayong moral ascendancy, we have to protect them. Si Ado, may encounter sa ganyan. Sinampahan pa niya ng kaso, di ba? Sinasama yung empleyado na type niya sa mga travel abroad, di ba? Sino yung, wag na lang natin i-mention yung ano. So ito, nakuha ko yung decision ng Supreme Court. Yan, GR number 111304. Nakalagay dito, a public official, more especially an elected one, should not be onion-skinned. Elected one. Mas lalo na kung elected. Elected one. So ibig sabihin, sa mga binubulgar ni Anjo Iliana, he should not be onion skin. Tama. He should not be onion skin. But anong sinasabi, anong response ng May nakialam eh. government official? Pero ito muna, sa ngalan ng patas ng pamamahayag, may sagot dyan si Tito Sen, SP Soto. Sabi niya, hindi kailangan patulan ang mga intriga dahil nagpapapasin lamang si Anjo Iliana. Nako. So, that's a challenge to Anjo. Palawagan natin si Anjo. Delikado. Papansin lang. Pag alam yung address ng babae, pwedeng Nagpapansin ka lang daw naman. Bakit ka naman? yung babae. Sina-challenge ka ni Tito Soto na nagpapapansin ka lang daw. Pero ano ang tamang sagot doon? Totoo ba o hindi? So, Yes. di ba? Yun nga. Tama Kasi na kung- kaya dalawang abogado. Ano ba dapat na sagot doon? Ano dapat ang sagot na sina-challenge ka? Pag ganyan, tina-challenge, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng lisensya para ilabas niya yung katotohanan. So, Or kung hindi totoo, sasampahan mo ng kaso. Kasi cybercrime yan, nilabas niya. Libel, libel. Dapat, kung chismis lang or paninira lang yung sinasabi ni Anjo Iliana, dapat Kasuhan. Soto should face it head on. Paano Kasuhan niya si totoo Anjo. yung address? Yung sinasabi ni Anjo. Depends na ni Anjo yan. Hindi, kung alam ang address, kaya nga papapansin na, huwag na pansinin. pero, Issue na subpoena. on the side of Anjo, ito, sa legal lang ito. Anjo can also file a case. Grievous conduct kaya ito. Kaya nga sabi Immorality na, ito because it's a At saka dito natin matest. Kasi paso na yung kay Joel Villanueva na kaso eh. So, pwede mag-file si Anjo Iliana sa ombudsman. No. At matitest yan. talaga kung ang Senate ay talaga bang sila ang may jurisdiction. Kasi covered ng or ang batas, ombudsman, di ba? Segjing, covered ng Republic Act 6713, kahit senador, this is the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees. So, kung kasuhan niya si Anjo, Anjo can also file a case against him. So, and vice versa. So, ganun mangyayari. Kasi citizen, no? So, kaya hindi niya nakakasuhan dahil sa baka balikan siya. Balikan siya. Pero may pakialamera, yung Ayun. lukaret ng babae, May chihuahua? oo, Sumausaw. Kala ko sa AFP lang meron ganun. sinisweldohan ng gobyerno para sa trabaho na ipapaalam sa publiko kung ano ang mga ginagawa ng Pangulo. Ito, Wala siyang ginagawa. Pangulo ng Senado? Pangulo ng bansa. Siya ang laki siguro ng sweldo niyan dahil tira ng tira sa mga Duterte. Ngayon, bigla naman dinipensahan niya. Nung una, dinipensahan niya yung asawa. Hindi naman government official yun. So wala siyang business na to depend a private person kasi
ang specific duty niya is to defend the president. No? Sino ba ito, Sec Jing? At Sino ba ito? tinutukoy natin itong si Lucaret Castro. Bakit siya nagkukomentar dito tungkol sa away ni Anjo at ni Soto? Anong business nitong Lucaret na ito na sumali diyan sa private exchange of ideas between the Senate President and Anjo Iliana? Walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ng Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, sa dating aktor na si Anjo Iliana matapos nitong idamay ang kanyang pag-iingay sa social media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang sinisiraan si Senate President Vicente Soto III. Naku po. Basahin ang istorya sa link ng comment Ayan na, section. di ba? Sino ka ba? Sabi, sa baba. Sino ka ba? Sabi niya, pinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Naku. Wala kang kredibilidad. Si BP Sara na, damay pa. Nakakalimutan siguro ni Claire Castro, kumpanyera Claire, na taxpayer itong si Anjo and citizen of the country. Pwede niya yan i-criticize kahit sino, public official, especially kahit presidente, dahil karapatan niya. Tama. Huwag kong sisirain yung tao sa ganyang sabi-sabi. Wrong yan eh. Pero wala nang pakundangan yan, babae na yan. Walang hiya naman talaga yan. Baka nag-enroll sa school bukol. Biro mo, sumisweldo sa gobyerno, pero ang dinidepensa niya ay Senate President. private person. Pero dito, walang kinalaman sa trabaho niya. kapag bumatikos ka pala sa Pangulo at sa Senate President na kalyado, DDS agad ang DDS bansa. ka na? DDS ka. Binasag ka agad. Bansa Itinakay ka pa na, si DDS. BP Sara. Ha? Hindi naman, si Anjo, ordinary yan. Hindi naman, politiko yan doon sa Tama. Paranaque. Paranaque or oo. Pero hindi naman yan ikangay isang tao na talagang klarong-klaro na taking sides. Ito is his personal criticism against the Senate President. Pero kung tutusin, sige, halimbawa DDS, ano naman masama kung DDS? Oo. Claire Castro should be reminded na ang sweldo niya ay galing din, yung parte niyan, galing din kay Anjo Iliana na nagbabayad ng tax. Kalukuhan yan ang sinasabi mo, kumpanyera Claire. Hindi maganda yan. Kaya nga, sabi nga ni Juan, kaya nga ang pangalan na ngayon yan ay Lucaret dahil yun ang unang sinabi ni Maharlika. Yung No. Lucaret na babae sa Malacanang. Pero Talagang Lucaret naman talaga yan. alam mo, pinakamagandang gawin ni Yusek Claire Castro, ipaliwanag niya kung bakit sinabi ng kanyang amo, ni Pangulong Marcos Jr., na bumalik ng kumpiyansa ng mga investor at lumalakas ang ekonomiya. Kaya paliwanag niya. Paliwanag niya. Ang daming mga negosyante, ang dami, pati si Victor Consuni. Si Vic DMCI. DMCI, DMCI na sinasabi na wala nang kumpiyansa sa stock exchange mag-invest ang mga tao, even blue chips. They're refusing to put their money on our government institution. Mula noong December hanggang Oktubre, 5 trilyon ang nawala sa stock market. So hindi lang pala 1.7. Hindi, yung 1.7 short period lang. 3 weeks lang daw yun. Yung December to October. Pakinggan natin itong pinagdadaldal Yung nitong article nito, Marcos bangag says, na ito. confidence. Talagang Marcos says confidence in Philippine economy restored. Naku po. Araw. Ang bilis naman. Ayan, sige. Kabilis naman. Busan, South Korea. Confidence in the Philippine economy has been restored. President Ferdinand Bongbong Marcos said on Saturday, Nasaan amid yung mga government support efforts natin? to address Mga- corruption in mga infrastructure projects, statements particularly na those related to flood control. Hindi na tayo, During Meron a ba? press conference with Meron bang Philippine mga media support? delegation, Meron tayo? Marcos was asked for his reaction about an American businessman who is not afraid to invest in the country despite the corruption
scandal hounding the Philippines. This businessman is Salvador Ahumada, CEO of ACEIS Company, which is an international firm based in Bangkok, Thailand, that specializes in large-scale modernization projects. He attended the APEC CEO Summit in Jeongju, where Marcos delivered a speech. Yeah, well, if we had not exposed it, then they would have been saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Kasi kahit may ganyan, talagang inaayos nila. So that's why things have changed. The level of confidence in the Philippine economy and in the Philippine government as a leader and the guider of the economy is restored. Nako po. Naniniwala po ba kayo dyan na na-restore na yung Nako. Malabo po yan. Malabo pa sa sa pinagliguan ng kalabaw. Marcos said, I love my own. ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Well, so many others, siguro maybe one or two of your devout blind follower are thinking of that. But the entire majority of the Filipinos are thinking and demanding that you show something. Wala ka pa nga napakita. Binibiga mo na for all you know, yung mga sinasabi mo, pledges lang yun. Nako. Ako na Puro pledges, pangako na hindi na nga sigurado na hindi sigurado. Tapos sasabihin mo, magsisinungaling ka na naman sa Pilipinas. Ito. Tsaka Ito, pakinggan natin. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-i-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung